nalaman niya na yan, may sakit siya. Na i-prepare yung birthday niya. Na ngayon yun. May sakit ako, ganon. Ayusin na natin yung birthday ko. Kasama yung reunion. Tapos mention niya, gusto ko kasama yung mga ka-CAP ko. Pati mga batchmates. So yun, nag-prepare na kami. Hinintay ko lang yung date ni Lisa para makipag-coordinate lahat to finalize the dates. Kasi dapat, sabi ni Liz, January 25, diba? Kaya lang, every time na na-update ko siya, Liz, kumusta na kayo? Nasaan na kayo? Kasi I'm waiting for them na nasa Manila na, syempre. Balik-balik sila, as you know, probinsya, Bacolod, Manila, gano'n. Until last week, January 27, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, 25 muna, nag-chat ako kasi ano na yung plano natin sa birthday, gano'n, ganyan. Kasi kausapin na natin yung kayo career, yung venue. I just need your final date kung kailan kayo nasa Manila para kahit ang iniisip ko, itutuloy kahit bedridden si Jojo, pwede namang mag-video. Diba? Gusto na yun. So, sabi niyo, nasa ER kami. And then, 27 yun na. At-chat ko siya sa I was planning to visit them sa PJH. Sabi ko, kahit kausapin ko na lang si Tita. Critical daw. So, in isolation, ganon. Kumain lang ako. Tapos nakita ko na yung chat niya na wala na si Jojo. Ayan na siya. Diba, Jo? Anyway, nandito tayo ngayon na kahit hindi natin may iwasan mahiya or what. Kasi malungkot. Pero we are here to celebrate his life. Kung paano siya naging kaibigan, ka-batchmate, kapamilya sa ating lahat, we are going to celebrate that today. Tonight, since we were planning to celebrate his birthday. Instead, nandito tayo ngayon to give tribute to Jojo, batchmate natin. Naging long-term class batch president, okay? Tribute ko na to kasi magtatawag na ako. Narinig kita, ha? So, ngayon, kasi wala naman tayo prepare na magandang program, no? Madalian to. Magtatawag na ako nung magbibigay ng tribute. Isama natin to. Pero unahin natin yung kabati niya palagi. Wala nang mga kanta-kanta, ha? Wala na tayong program na minadali talaga to. Unahin natin yung kabati niya, yung maraming picture doon. Yung kulang na lang, palitan niya si Pisa. Asa na ba yun? May Rosario. Asa na siya? Nagtago ba? O, nauna pa siya sa kitchen. Huwag yung wasan. Ray! Alam na niya nag-umpisa na eh. Iniwan ko lang may biyahe pa rin ako bukas. Makakaya pa na ako. Okay ba muna? Okay, kasi special mention niya yung mga kasikiliti niya daw. So, pinatawagin tayo sa kanya nung panahon na nasa CAP siya. May Miss Marian Katabang Libunao. Okay, thank you for coming, ha. Ano mo, shotgun ko.
Good evening po. Bago po lahat, again, I would like to say condolence sa family po ni Dodo. Unang-una ng Liza, sa mga anak niya, kay Nanay Linda, okay. Looking back during our meeting one days, so isa po ako sa mga officer ni Dodo during our high school days. Hindi lang halata kasi nakita ko, diba? Pero officer po talaga ako. So, si Jojo po, isa sa mga officer na talagang pinakitaan po namin ang pagiging sobrang humble. Never po niya pinaramdam sa amin kasi galing ako sa panggabi na section. Sa kaming officer na panggabi, at alam naman natin na during that time, medyo may discrimination ng early and evening classes. Tama po. Pero never na pinaramdam sa amin ng mga officer namin sa CNP na kami ay hindi kapitan sa kanila. Talagang napaka-humble po ni Jojo bilang isang officer leader. Talagang naramdaman namin sa kanya yung trato sa amin na more than family, parang kapatid. At sa hindi po nakakaalam, actually, nagtrabaho din po ako kila Jojo sa business po niya for 2 years. Tama, 2 years na rin ako. So, bilang boss, talagang pong napakabait po ni Jojo. Wala pong masamang pinapay sa kanya. At sobrang supportive. Isang hindi ko makakalimutan na salita na ginitiwan niya sa akin or narinig sa kanya. Nung time na dumating ako sa buhay na I hate rock bottom. Nangyayari naman po talaga yun sa buhay natin. So dumating ako sa panahon na yun at nabanggit ko sa kanya na no, I don't know how to start, I don't know where to start. Ang feeling ko, wala na lahat. Nawala na sa akin lahat. At ang narinig ko sinabi niya, hindi mo wala ang lahat. Kasi nandiyan ka pa. Kaya mo yan. Nandiyan ka pa. Buhay ka pa. So yun yung talagang natandaan ko. Talagang tinreasure ko na kahit kailan, sabi ko nga, kahit kailan, hindi ko yun narinig sa ibang mga kaibigan ko. Pero siya talagang nagbigay talaga siya ng payo na talagang itataas sa inyo kapag down na down ka. At hindi ko siya talaga kakikitaan ng negative. Parang walang lungkot sa kanya eh. Kahit na siguro kahit malungkot siya, hindi ko yun makikita. Lagi siya nakangiti. So, masaya siyang kasama, magaang na kasama, at gaya nga nasabi ko, walang masamang tinapay, napakabait niya na po. Nag-work ako sa kanya for 2 years. Kahit wala akong alam doon sa business niya, pinagtiwalaan niya ako para, tinulungan niya ako para umagabi. And thankful ako, Jojo, maraming salamat. Alam ko, nakasama na siya ni Lord dahil katulad niya. Christian din po ako at naglilingkod rin sa church at preso. So, naniniwala po ako na ang pagkawala po ni Jojo ay isang pong magandang pangyayari sa buhay ko ng family nila. Kasi ito po ay meron na silang angel po sa langit. Kasama na ni Lord sa langit si Jojo. At yun po, muli maraming salamat, Jojo. Till we meet each other again hanggang sa susunod po. Thank you very much. Hindi siya ready nun, pero she's very thankful kay Jojo. So, next, sabi niya, siya ang last but not the least. Diba? So, mayroon po ang second speaker. Tawagin natin, ang kasunod, isang classmate, friend. Si Clay kasi yan, tapos AD din siya. Si Miss Malu Abelido Sheila. Tama ba ako? Mas maririnig ko may microphone.
mag-mark tayo. Pero sana, sana mas makilala niyo si Jojo sa mga share namin. Kasi kanina nakikinig ako, yung mga sinishare tungkol kay Jojo, medyo hindi namin nakikaya dahil kami po yung kasama ni Jojo nung kabataan niya. Magmula high school, hanggang nagtatrabaho na kami para sa mga reunion namin. Kami po yung mga kaklase niya mula high school. Yung iba po, mula elementary. So, mas makikilala niyo po kung sino si Jojo bago siya active sa charitable organizations at sa simbahan. Sana po mas ma-appreciate niyo siya. Mas lalalim ang pag-hanga niyo sa kanya sa mga ibabahagi namin tungkol sa kanya. So, katulad po sa sinabi ni Geraldine, ako po ay, ano ba ang authority ko para magsalita para tungkol kay Jojo? Seatmate po niya ako, kasi Abian, ABI, tapos ang maiden name ko ay Adelito, ABE. So, wala na akong, marami na lang kaming magkatabi sa lahat ng subjects, sa mga group work, sa mga pair work, lagi na lang kung hindi kami nila Sabel, Aviles, ang ito, si Amores, at ang A. So, pero po kami unang nagkakilala ni Jojo habang magkaklase kami. Kasi, no high school po kami, hindi po namin siya batch president. Meron po kaming batch president na elected council, pero hindi po namin siya masyadong naramdaman noon except nung 4th year. Hindi mo natin siya kumanda. Kaya ano to? Si Bayan yung pinakamataas. Battalion commander namin siya. Commander, battalion. HQ kami. Di ba, Dianan? Oo. Model, HQ tayo. Ganun yun. Tuloy. Nakikinig kayo. Thank you. Okay, so battalion commander po namin siya. Pero habang nangyayari yun, mas nagiging magkakakilala kami. Naalala ko high school kami, nagtatrabaho na siya nun sa bibatikan. Ano yung jari, no? Hindi, Patubalani. Tama? May mga kaklase sila, Neil Saldua. Maaga pong nagtrabaho si Jojo. High school pa lang, sumisimple na yan sa Patubalani. Tapos sila nila Joe Perfecto. Pero kahit gano'n, hindi mo niya binitawan ang pag-aaral. Lagi pa rin siyang nasa section B. Kami yung co-pilot section. Okay. Sorry, section A. Meron? Meron! Yan mo, Bini. Wala. Okay, so kami yung So, battalion commander, nagtatrabaho, pero may love life. Magmula second year po, class ko na si Jojo. So, alam ko na rin yung love life niya, second year pa lang. Pero isa sa hindi ko makakalimutan na kwento niya sa love life niya ito. Sabi niya, meron siyang isang babaeng minahal, pero kailangan nila maghiwalay. At habang may relasyon yung babae na yun, medyo kinilala niya pa yung sarili niya na mas malalim sa iba. Pero nung malaman niya, nahiwalay na siya sa boyfriend niya, hindi na niya pinakawalan. Yun. High school pa lang po kami, sila na talaga. So, yung sinabi niya kanina na, yung sinabi niya na 35 years na silang kasal, idagdag niya po doon yung pag-ibig ni Jojo sa kanya simula nung diligawan siya nung una hanggang nung naghiwalay at nung binalikan niya hanggang sa makasal sila. That's more than 35 years. That's Jojo. Sana And isa pa po naging rason kung bakit ako siguro may authority to speak about Jojo is tumulong ako nung last na reunion na ginawa for 25th silver anniversary. Dito ko siya mas nakita at mas kinanaan. Kasi noong mga panahon na yun, medyo mas meron ng mga
connection, meron ng mga network. Pero kailangan ng mas malalim na network, mas maraming strategy para mas maabot yung mas maraming tao. Si Jojo yung nakapag-isip kung ano pa yung pwedeng gawin. And nakita ko kung, sabi ko nga, di naman namin siya vice president. Di rin naman namin siya sisibayan kasi yung aming core commander. Pero siya ang tumayo na leader namin. Enough for all of us to agree. Ang tawag namin sa kanya ay El Presidente. That's Jojo for us. He is our El Presidente. With so much love and respect, we consider him as our president. With reverence also to Maharlika Nabor. Pero mas tinigala namin siya bilang presidente. Kanina ang mga sharing, parang abay-bay ni Jojo, no? Sabi ko nga kay Kim, hindi ko nakilala kate yung mga ganyan. Kasi laging makulit po sa amin si Jojo. Kami po, sila po, hindi ako. Sila po yung mga kasama sa inuman, sila yung kasama sa mga kalokohan. At alam niyo naman, pagka high school na kwentuhan, marami talaga lumalabas na kalokohan. Sigaman. Lalo na si Ray. Lalo na si Ray at yung mga nawawalang ibon ng ating garden. So, sigurado ako, kung narinig tayo ni Jojo, kung may pagkakataon siya, makita tayo kung marinig. Natutuwa si Jojo na nandito tayo. Because si Jojo ang isa sa taong nakilala ko na very inclusive. Walang iniiwan. Wala siyang tinitignan. Regardless kung anong meron ka o anong wala ka sa buhay. Kung gaano kayo katagal magkakilala o hindi magkakilala. Lahat yan, pantay-pantay para sa kanya. Yun yung nakita ko sa kanya nung nagtatrabaho tayo para sa silver anniversary. Lahat pupuntahan niya. Susuyurin niya yung mga bahay. Iintiparin niya isa-isa yan. Mag-e-effort talaga siya para mag-reach out. So, mas marami siyang kilala kaysa sa amin. Mas marami siyang, nagulat ako, different sections, from section A to section N. Tama? Jumano. N, di ba? Yes, N. Okay. So, hindi ko alam kung paano sundan ang nasimulan ni Jojo. Hindi ko alam kung paano na tayo, magkakaroon pa tayo ng reunion dahil wala na si Jojo. Hindi ko alam kung sino ang mag-aakay ng mga naiwan ni Jojo. Pero hindi ko ako, pero sana hindi masayang yung mga sinimulan ni Jojo. So, happy birthday, Jo! Huwag muna tayo magkita, marami pa akong gusto puntaan. At maraming salamat sa lahat ng mga binigay mo para sa batch. Thank you very much, ma'am. Ma'am Malu, okay. Sunod. Hindi, last na list nga doon siya. May nga, ito muna. Ang next natin. Ay, wait lang. O, tama. May, I call him Sir Nelson Crawford. Nelson, go! Experience, share, please. Magandang gabi po sa ating lahat. Si Jojo ay kabatchmate ko since grade school. Ganun ba yun? Pero siguro ikakwento ko na lang po kung paano po kami naging close si Jojo. Recently, dahil sa health condition, ang hirap, diba? Nandito si Kim, and we do the monitoring sa position ni Jojo. It was last month, nalipot na po sila sa clinic at nagpapakonsol, and Jojo is a very active
Pero nung araw na yun, parang nag-schedule. Kasi hindi po kami magtugma ng schedule. At nandito na lang po sila ni Lisa sa clinic. So sabi ko, sige Jo, ano ba ang problema? Si Jojo ay hindi po nag-share ng totoo. No? So basta sabi niya na, masakit yung kanyang right leg. So sabi ko, sige check natin bakit sumasakit yung right leg mo. So umupo siya, we do the thorough examination. So sige, lift mo yung right leg. I-lift niya pero hahawakan niya, which is hindi po normal. So sabi ko sa kanya, kailan pa nag-start? So si Lisa, nakikinig lang siya during the conversation. So sabi ko, siguro we need to do a further examination. Kasi deteriorated na po yung kanyang right leg. Pero ang ino-complain niya is the left leg. Pero deteriorated na po yung right leg. So sabi ko kay Lisa, we need to do some examination. So they decided to go to Bacolod dahil nandun nga si Kim. At ang sabi niya ni Jojo, gusto niya doon kasi nandun si Kim. So sabi ko naman sa kanya, it's a good decision na nandun si Kim para ma-monitor ka. So they undergo several examination, they do first scanning, they do the x-ray, and ang ginagawa lang ni Lisa, nire-relay niya po sa akin. But, unexpectedly, alam ko hindi na babalik si Jojo. Pero, in-insist niya kay Kim, dahil binigyan na po siya ng program ng rehab. Sabi niya, doon na lang ako ulit sa Manila. So, sabi ko, sige, kung kaya mo mag-travel, balik ka na Manila, and magkapit-bahay na po kami ni Jojo, kasi nandito lang po sa General Trias. So, malapit-lapit lang po kami pa nag-travel. So, we done, we complete the series of treatment, which is prescribed by the rehab doctor na nandun po sa Bacolod. And we follow the instruction. Pero, nag-worry na po kami doon kay Jojo kasi parang lalo siya nagiging weak. Sinasabulan ni Lisa habang nagpapagamot kasi tinatanong ko kung ginagawa. Sagot ni Lisa, hindi. Pag nagbigay ka ng instruction, hindi niya ginagawa sa bahay. Ang sasabihin ni Lisa, ultimo-tumi, ipaakabot pa. So in other words, talagang weak lang po si Jojo. At yun siya talaga ever since. Kaya sabi ko kay Lisa, kailangan maging malakas ka. So, noong time na yun, that was the last treatment na gagawin natin. At ang sabi ni Lisa, kasi actually yung complaint ni Jojo, mata. Sabi ko, hindi ko hawak yung mata eh. Pero sabi niya, hindi ba sakit kasi yung katawan ko, yung lower back? Okay, sige. Let's concentrate on the lower back. Pero he was scheduled for operation sa Book City. Doon sa kanyang mata. Pero hindi po natuloy. Kasi nga, maraming pong ginawang examination. And it turns out, nandun po lumabas na this is stage 4 na po siya. Pero noong time na yun, alam na po ni Jojo. Pero hindi yung po makikita kay Jojo na siya ay pinanghihinaan ng loob. So, tumatawa, sige, susubukan ko, sige, susubukan ko. Sabi ni Lisa, may nakita ka na bang liwanag? Ang liwanag ni Lisa. Kasi may kakaroon na po kami ng-exchange conversation kung paano po kami gagawa ulit ng treatment at kung kailan po siya babalik. And Lisa is a very supportive, no? Alam ko na papagod si Lisa, pero nandun po. There is a moment na nag-direct si Jojo kapasok sa subdivision, muntik din yung mahit yung kanyang side mirror kasi hindi na po, tinamaan na. Okay, so tinamaan na pala ni Jojo yung driver's side kasi hindi na po niya talaga makita. Kaya sabi ko, Jo, pag-iingat pagka mag-drive ka na.
marami na pong manifestation na humihina po yung health ni Jojo. Pero lumalaban po si Jojo. Until they decided to stay in Bacolod. So nag-call po si Jojo. Sabi ko, sige, okay ka lang ba? Okay naman daw po siya. Until we heard that sad news, Jojo passed away. No, pero malaki po ang na-contribute ni Jojo. The reason why I involved in outreach program, si Jojo po ang nag-introduce. We done the light box at nakapunta po kami sa ITAS. Siya po yung nag-encourage sa amin with our organization to go there and to distribute the light box. Ang laman po ng light box, it's a school supply. So, naranasan namin mahulog sa kalabaw kasi akala namin okay sumakay. Yung pala mas delikado sumakay kaysa sa lumakad. So, marami po contribution si Jojo. Totoo po yung sinabi ni Malu, hindi po namin nakilala si Jojo. Ganun ka-close na mabait pala si Jojo dahil sa church. Pero, hindi naman po sabay si Jojo. Talagang matulungin po si Jojo. At siya po yung mag-i-encourage sa'yo kapag ka medyo nawawala ka doon sa path at direction. So, it's a very surprising when we heard from Riza na nag-pass away na po si Jojo. No? Pero excited si Jojo doon sa bunso na anak niya kasi mag-medicine din yun. No? Pero Kim, mo, sobrang proud si tatay mo sa'yo. Every time na may achievement si Kim, talaga share niya. Doon sa isang anak si Kevin, no? Doon pumasok sa service. Oo. So, ganun kayo kamahal ng papa or ng tatay mo. Kung kailan kami nakimalapit ni Jojo, hindi na kami nakakapunta sa balay. Pero may ilang project po si Jojo sa balay na kami rin po gumawa. No? Dahil na sisira lang po yung kubo nila. And I'm into aluminum and glass boards. At may maliit na pong construction. So, sabi niya kanina 1 minute. So, hindi kaya ng 1 minute. No? And ito na yung last day natin yung Jojo So, Malu, sabi mo kung sino yung magtutuloy na ginawa ni Jojo. Ikaw na yun. Oo. Ikaw na yun. Diba? So, again, on behalf of the batch 86, may papasalamat ka ni Lisa dahil tinignan mo si Jojo. No? At sa batch, the reunion, dun po nagkaroon ng panibagong anak si Lisa. Dahil kapag nag-meeting po sa Makati, pag nagkakaroon po kami na meeting sa Makati, hindi na po sila makauwi na kami kasi inaabot sila ng madaling araw. At para makatuloy po sila, ay talaga magkakikip po sila. Kaya ayun po, nagkaroon pa po sila ng 2 anak. No? So si Kyle, at si Carlo. So si Kyle yung inaanak sa amin. No? So talaga naman. Ay, hindi kayo kilala ni Kyle. Tumanda na ako. Ay, si Kyle madalas ko makita. Madalas ko makita si Kyle sa balay. No? So kapag halimbawa walang pagkain, si Kyle yung nagsaserve sa amin. But again, in behalf of the batch 86, we would like to thank the Avian family for sharing Jojo sa aming batch. And of course, for Lisa and for the family of Jojo and Lisa. So thank you so much. Magandang gabi po. Maraming salamat sa share na yan. And next, let's call on katropa, kabatchmate, syempre friend, it's Gana. Kala mo, ha? Makakaligtas ka. Yeah, elementary pa. Klase na yan. Kunyari ka ba? Hindi ka magsasalita hindi pa, kaya hindi gagana yan. Okay. Hello, good evening. Ako si Jojo. So, ano ba masishare ko
kay Jojo kasi ngayon lang sinabi sa akin. So, let me tell you about yung high school na lang. Simula kami ng high school. So, Jojo actually, classmate ko since first year hanggang fourth year. So, span of 4 years namin sa high school, during 2B, yun ang pinakamasaya. Maski siya, sinasabi niya. It was a time na actually si Jojo, marami adventure siya. Nung kasi kita mo naman, killer smile, di ba? Saka agamula, yung yung smile niya nun. So, ako minsan yung sinishare niya sa akin minsan mga love letters o mga pinapabasa niya sa akin minsan mga niya. Tapos, one thing na talagang na-struck siya ng most sa niya, sa mga lamig niyang babae. Kasi, though nung sa although sinasabi niya gano'n, parang dumating sa point na nag-okay yung relationship niya, pero hindi naman pala sa isip niya lagi yung paano ba maano si mamimura si Risa. So actually, gasgas na sa yung may long playing non-stop music yun Just Tell Me Love Me na music niya. During that time, laging sinasabi yun na parang gano'n. Kaya nasasabi ko lang, papak na yan, sabi ko gano'n. Between such time na kasi for angel si gano'n, tapos ko sa kanila for angel, si Nani, si Johnny, si Jet, at si Risa. Sabi ko, mag-connect ka lang sa mga yan. Sigurado, mamimilis ako si Risa. So, that time, hanggang sa later on, nagkaroon na ng struggle na build-up niya lang si Risa. Ngayon, ano masasabi ko ngayon kay Jojo? Kasi si Jojo, no? Si Jojo is always push ka kahit pa nga sa akin. Every time na magkakaroon ka ba nakakilala, siya unang nag-reach out. So, focus siya lagi sa gusto niya mangyari sa buhay. So, ang gusto ni Jojo, pagka may gusto niya mangyari, katulad kunyari yung reunion, high school reunion. Gusto ko magkaroon ng reunion. Paano ba natin yan? Ako pa, mahirap yan. Pero, through coordination, nangyari. Sabi ko, kaya, sabi ko, matutuloy pala. So, later on, yan, hanggang sa namit ko nga, later on, hanggang sa, yan, namit ko yung wife ko, dahil kay Jojo, yan, kasi dito, siya yung siya pinaka, yung kasama namin sa Tagaytay na, puro wala namang ginawa, kundi mag-picture lang, no? So, yun, yung pangahin na yun, yung anak ko, so, hanggang sa, so, yun, si Jojo, pagka may gusto siyang mangyari, hindi siya basta nag-give up. Yun lang mapapansin ko sa niya. Focus siya sa mangyari, kaya gusto sa family niya, matibay yung niya, matibay yung siyang, pag gusto niya mangyari, hindi siya madali ma-distract. Sabi niya nga yung one time nga sinabi niya sa akin, tingnan mo yung course ko, architecture. Sabi niya gano'n, architecture. Pero, sabi niya gano'n, tutuloy ko to, sabi niya gano'n. Pero sa ibang bagay, alam ko magiging successful ako. Totoo naman, sabi niya, hindi nga siya naging sa architecture, pero sa business, naging successful siya. So yun ang tayo sa Jojo, sa kay Risa. So though maraming mahaba at marami na tayong pinagsamahan, so I know kay Jojo, alam mo, kampante pa rin si Jojo, so, mga anak mo, nandiyan naman, marami nagmamahal sa'yo, malaki may tulong mo sa batch mo natin, at saka sa mga alam ko, marami nag-share dito, makakasama mo, na magiging nakatag-access sa mga darating na pagsubok sa buhay. Thank you. Maraming salamat. And Diana. Okay. Medyo nagkakaroon na tayo. Bago natin tawagin yung last sharer, ha?
nagkakaroon tayo ng age reveal dito. Napansin nyo, paano nagkaroon ng age reveal? Ano sinabi ni si Claire? Doon, nakikinig kayo. Sige nga. Paano nasasabi yung edad natin? Just tell me you love me. Naiintindihan mo nga yun? Huwag na yun. Okay. Meron ba siya sinabi isang bagay? Nagasgas na yung ano? Nagasgas na makatugtog ng just tell me you love me yung? Long praying? Tama talaga? Ito, tape? Sabi niya, nagasgas. LP long pray. 45. Anyway, nagasgas na yung asset. Anyway, yun. So, basta pa po kami. Huwag kayong ano. Okay? Wala kang kami ang gumamit ng Google. Tayo ba? Ay, hindi. Ano ang ginamit natin? PlayStation. Tayo yung nag-try nyo. Sorry. Game & Watch. Game & Watch. Para sure, papay. Ano ba yan? Tapos Super Mario. Ang teki yan. Ganun lang siya. Atari yan, di ba? Ganun kami ka-teki. So, wala. Sa amin ang galing yung typewriter. Yung lang ng ang computer. Anyway. So, marami silang na-share. Maraming na-share na kay Jojo. Ay, bait na Jojo. Anyway. Pero hindi ka, di ba? Lahat tayo nailang natin ang discover. Ganon. Diba? Anyway. Hindi natin kilala yung side ni Jojo. So, dito natin nakita. Nag-merge ang personality ni Jojo para sa ating lahat ngayong gabi. It's a realization. Iba yung Jojo na kilala natin noon. Pero at the same time, nakilala pa rin natin nila at natin si Jojo ngayon. So, yung last natin tatawag ngayon na mag-share. Last but not the least. Ako na may gusto ba mag-share? Yung ano kasi, yun. 40th page. Di na, okay na ako. Basta si Jojo, napakabait na tao. And alam natin lahat yan. And we go a long way. Siyempre, mula nung high school. And hindi man ako laging kasama sa mga lakad nyo. Dami yung lakad, dami yung pictures. We have our own way to communicate. At siya minsan, alam na rin sa'yo. Pag kailangan ako, andyan lang naman ako. Ayun lang yan. Di ba, Jo? So, tawagin na natin ang ating last but not the least. Ang tagal na ang intro na to kanina pa to. Wala nang naspero. Kasi kulang na ako pakalit sa kayo sa dami ng picture ko na bukat kayo isa. Mamaya, meron na yan sa atin. Ha? Hindi ka mag-aanap. Siya yung Peter Half. May kalaman yan. Yeah, siya yung Peter Half. Wala ka lang. Balikan si Lito sa tabi. Pakita na natin President Rosario. Tapakan mo! Hey! At kanina, sabi niya magbibigay ka ng house. Bakit na? Okay. Saya ketawa. Ini po ako po yung gawa ito. Hindi ako ulit kay Rita. Ngayon, ayun na namin dalawa nito. Bukas na ikita kami. Tapos, and then po, pinabaliwala namin si Rita kasi matchmate lang namin si Rita. Kami ang gawa. So, yun natawag yung Jojo. Kaya kung makikita sa picture, meron kami kaya. Magkaharap, di ba? So, pinabaliwala na kasi kaya yung original. Peke. Kasi nagkana. Wala kasi yung matres kaya gano'n. So, yun lang yung so, kaya mo na lang yung pupunta sa Malayan. Sa Malayan, hindi tayo
Punta ko, tayo dito, tayo dito. So, lahat sa ano niya, lagi ako kaya, yaya. Yung last na punta na ako sa mga Mindanao, so, hindi ako nakasama dahil ano nga, diba? Dapat kasama ko noon. Kasi, natawa siya ng solar. Yung solar na yun, kasi, ano pa yung muli sinabi sa amin, promise sa mga tayo ng July, January 2, ano ba? January 2, maglalangwa siya pa kami, road trip pa kami. Diba? Tapos ngayon, isang pasok kami na ito, dapat kung tayo kayo telegon, diba? Yung January 2, malakad pala tayo, lagi na natin siya kasama. So, nakakabahan ko kasi huling salita niya sa amin. Parang hindi natin siya doon. Hindi natin siya. Kasi nakapon na lang namin. Parang hindi na rin maganda. Tapos, November, wala ka. Kaya sabi sa akin, dahil ko siya pinakusap doon. Sabi niya rin, hinintay ko na rin ang resulta ko para sa ano. Basta Lisa, wala punta ka rin. Ay kung sige, sasamahan kita kaya kung saan ito. Huwag na. Kasi masawa ka. Kasi wala siya eh. Kasi sabi ko pa, hindi mo ito si Lisa. Kasi nasa maagit. Sabi ko, gusto. Sabi niya, meron. Sige, sabi mo lang sa akin kung ano. Hindi ko lang sa kapitan. Kasi doon yung award ko sa kapitan niya. Siya kung malapit na rin. Kasi sabi marami yung pag-uusap ni Jojo kung sa akin niya. Nakita niya, makakita ng kami. Sabi namin, ito, wala. Tapos, nagdating time na masakit yung malasam niya. Matawag niya po. Pinarokes. So, lahat yun, nasusubaybay lang ko. Dahil nakakausap siya, di ba? Nagpupwentuhan kami. Parang masaya lang, parang wala siyang normal na normal. Wala siyang sakit. Wala siya nagigilala, pero alam ko marami siya nagigilala. Kasi, nung tayo kasi natin, papalit tayo sa salamin. Sige, papalit tayo sa salamin. Kailangan to, pagaling sa salamin. Kasi sila sa kaso ko, palit nila sa salamin. Kasi, marami siya ginagawa. Sa layo, lahat ng pagkakasabi yan. Na-remember niya ako ng tayo. Lahat na inaalo ko sa akin, sige, wala ako ng go. Diba? Kasi ako lang naman mag-isa. Wala na. Napalo na ako. Diba, wala rin after ko sa bawat kaya sa akin. Lagi siya, lagi ang okay. Lahat lagi ako nakasuporta sa kanya. Lahat ang gawin namin, hindi siya lang. Oo, lahat ang pinupuntahan namin, gusto ko lagi din siya masaya. Kami dalawa, kaya sabi na sa akin, Pwede yung advice ni Jojo Jen. ha? Hindi sabay, sinabi niya sa akin, hey, maghanap kayo ng tao ko para katulad ni Riza. Yun naman nakasabay ka sa alala sa akin. Ano doon? Hindi siya sinasabi niya sa akin. Para kasi pag-alaga doon sa akin. Okay na ako. Pwede na ako mag-usap kayo.
Hindi tinanong ko yung ano sa dahil may yayaman. Okay? Ikaw, sabi ko yung yayaman daw eh. Magkano lang ang yayaman? Eh, yung pinipili ko sa akin dahil ito ay isa ka na naman. Ito, ang siya naman yung bahala. Lahat ng kasama sa akin, problema mo, natawanan mo lang. Hindi ako lang sila, hindi ako lang sila. Kasama ka na, almost 10 days yata. Yun lang tayo galing, saya na lang tayo. Kasi sa Iloilo mission function. Pagbalik na rin yung Wednesday, mahina na siya. Tapos Friday, pinasok. Ay, okay. Sa amin na lang yun ito. Sa amin nila. Kanya-kanya kami po. Hindi ba no? Ako, ano? Sino ba kayo sa nali ba no? Masarap siya. Sama niya pagtanda namin. Diba? Tapos dito pa, the time na ako, diba? So, siya din na nag-bless sa akin na ito. Hindi ba? Karoon niya ako sa rektal. So, at least, survive ako ng hanggang ngayon. Ano pa ako rin? Pero lahat clear na. So, clear na naman lahat. Clear naman ngayon lahat. Tapos, siya hindi ko alam siya pa naman rin. Kaya doon ako nag-bless. Napakaya sa inspiration ako. Siya yung nag-bless sa akin yung bago ako naman sa rektal. Tapos, hindi ko alam parang sinakay na. Parang sinalo ni Jodo. Parang sinalo ni Jodo. Hindi talaga. Kasi sabi ko, parang bakit gano'n. Tapos ang biro ako namin, bago ako papacheck up. Oo, mauna ka pa. Susunod ka na, yung biro namin. Hindi pala siya na. Diba? Binibiro-biro namin yung gano'n. Na ako na gano'n, kami nagdalaw nila, gano'n. Pero siya ngayon ang nauna. Diba? Siya yung nagpahina. So, mas sakit. Diba? Kahit sabihin mong biruan. sinasabi si Nelson. Ano? Bakit doon mas Bilang hindi ko alam eh. Ano sabi ko? Kaya nga sinabi niya pupunta sa akin Nelson, hindi siya makalakad. Ay, ang sakit-sakit, makapapala sa vida, di ba? Sinasalog mo baka nauna si Jojo at ikaw nakatayo pa rin. Si Jojo mabait, ikaw sasama. Ay, ayoko lang. Hindi naman yan kasi lagi naman ako nakikita mo isa. Lagi naman kasama. Diba? Pero lagi niya susuporta. Lagi niya susuporta sa lahat. Kaya kay Jojo, salamat. Hindi ka rin mga bye-bye. Diba? So, ayoko biyak pero talagang natin. Pero masaya na siya. Hindi na siya resort. Hindi na siya resort. Diba? Detail ko sa kanya. At lahat din nito. At saka may na-discover na pinay. Panginoon na sa ako. Sabi ko magandang maglapit sa Alam ko kasi kapit ka lang eh. Kaya hindi ka naman tutuloy ako, di ba? Diba? Bawal na ako namin kami yung kasama kami ng pamagkakay. Alam ni Mami yan. Hindi, joke lang. Kailangan lang namin yung joke. Friend nila talaga kami maigay. Alam naman, singit. Ano namin. Maawa kami umuwi. Kung nasaan siya, nasa Makati siya, kaya dito sa Makati, sige, nagagawin mo natin yan. Kaya tayo matapay-tapay na. Matapay rito. Marami niya siya to, kwentuhan lang. Diba? So, yun
yung ano namin, kaya sa kasama. Kaya ako, isang day siya. Tapos yung marot niya sa amin, kasama ba siya? Pagligaya. Ayun, makalulog siya. Pumunta kami sa balay. Magdadala kami ng mga pagkain namin. Magdadala kami ng pagkain namin. Sabi kami ko. Sabi niya, Dati nagdadala pa sila ng, bumibili pa sila ng yelo, hindi naman sa yung mga bandang bili na, meron na silang cooler, may yelo. meron kami cooler, meron kami yelo, meron kami coke. Tapos nagdala kami pagkain. Alam pa, bibili ka kami. Basta na yung libre ka pa yun. Tapos nagtagis namin. Kasi may sarapan na yun. Malakas kayo ng kape. Wala kayo na kumakain. Dala kami tao. Kaya lagi na pinasalamat. Pero kakain din siya sa dala namin pagkain. Barbecue. Ayun siya. Tapos, pag wala, sa bahay na nakakain. Sa bahay naman. Ito rin kami dala. So, lagi namin ginagawa para maging masaya si Jojo. Ano yun? Ganyan napapahanda sila ng stress. Lagi ginagawa namin. Bahay, sa balay. Si Jojo, nakakali na stress. Pero so, thank you. Thank you na. Thank you din. Ito na lang, thank you. Ayan, narinig na natin ang testimonial ng tunay na jowa ni Jojo. Ngayon alam niyo ng lahat. Sino? Chris. Revelation yan. O, matagal na pala namin alam. Oo, kailangan lang umamin. Ay, umamin na. At meron pang isa. Request ni Risa. Para marinig ang tribute. Last. Meron naman train dito ng CTR eh. If ever mag-panic attack, Kaya andyan yung anak ko. mayroong mga trained professional dito para isagipin ka. Christine, please. Memories lang po. Yes. Walang iyak. Mag-capsan. Ay, wait nyo, 1,000. Oh, hindi ko yan. Hindi pa nagsisimula na. Oh, hindi pa nakakasalam. 1,000 yan. Ayan na. 1,000 yan. Hindi, wait ka nga. Makasalita ka ng wait ng 1,000. Si Ray hindi. Ano eh, ito na nga. Ayaw yan din. Huwag mo nang tingnan kasi. Ayan, salamat. Tinong ko na. Meron tayong may pinag-mission na outreach. Sama mo po. Sama anak ko. Ang ganda. Kahit ako. Ayun. Sama ka ha. Napakasaya kasama sa lahat. Ang sa akin, alam nila kung ako. Kami sila na nakilala ko. Hindi ako kahit na nasa akin yung partner ko. Tinawag sa kanila. Alam nila na buong pamilya ng todo. Nakilala ka. Todo. Salamat sa lahat. Salamat sa mga magpapagpapagpapag. Lagi ko sinasabi sa akin. Yan, nakasama natin. Ay, pa-check up ka.
Lagi na sinasabi yan sa akin. Pero never been sa akin. Alam ko kung saan pa. Sa meron kami medical mission doon. Silang mag-asawa ng Texas. Hindi ko nalaman na meron akong pero ang sinaw, hindi ko ako makulit daw ako sa paano ako pagyan wala pa na lagi dito na sa pati ano pa rin sa baby sa baby sa kahit nalalaki ka lang yun lang, salain namin yan. Nakakas pa sa school. Tapos hindi pa rin sir, nasaya ka doon. Oo, kasi may nararamdaman. Noong hindi ako sa hospital, noong pag-gastos. Ilan lagi na nakasabisita sa kanila. Para pupunta ako dyan sa balay. Dito na kami pagkakain. Pagkain, dapat ang punta lang sa kanila. Pagkain, hindi sa kanila. Pero kami sila na kami. Nagpunta namin kung tawagin ng ating group. Naging sa schedule pa kami. Lagi kami, puntahan niyo naman ako ito sa tawag ko. Ayun lang si Jojo. Basta naman sa team. Masaya ako. Puro na yung sabi. Reyna, Doktora, si Heidi, dan si Ray. Kung kami magkukulitan ka ng saya. Para, ganun na. Magkukulitan yung tayo doon, lagi naman ganito. May kalukuhan ng apat na yan. Si Arlene, si Jackie, tsaka si, kasi nga, hindi bababa na yung system ni Jojo sa gentry. Gusto talaga nilang makita, inaabangan nila na makauwi, galing Paolo. So, nung pa-discharge na kami sa gentry med, ayaw na talaga magpapigil. Hindi, magpa-face mask kami. Wala na ako sakit. Gumaling na ako, sabi ni Doc Jack. Di ba, may limit ang bisita? Sabi ko dapat, sabi nila sa guardia, hindi, kami magbabayad ng pinag-pila namin. Hindi na, gusto sila lahat, pasok sila lahat. Ayan. So, nakausap nila si Jojo. Hindi talaga sila pumayag na hindi nila makausap is ibawa. Pero mabait sila, naka-face mask sila lahat. Okay, may isa pa tayong magsasalita. Wala na tayong limit eh. Siguro, regardless of age, pwede na yung mabuyat na yung huling lamay naman, di ba?
Oh, kung pala nagpadali ka uwi, ma'am, meron ka na isang okay. Pero tayo, anyway, meron tayo isang mga pagsalitain, requested din ito, no? Ay, maingay dyan sa ikon, tapos na magsalita. So, meron pang maingay ng kanina. Meron pang maingay, pagsasalitain natin, para dito siya magingay sa harap. Diba? Dapat! Tawag ka ni Risa, dito. Bakit ako? Magsalita ka daw! Para kay Jojo. Hello. Talaga po sa inyo lahat. Sa mga kapats pero ano, yung high school kami, kasi mamunuyo kasi kami pag anong high school, yung mga boys, sila si Bayan, sila Jojo, kutsaba namin si Jojo dati na tumatakas kami kasi official yan eh. Palagi kasi kami tumatakas sa CAT kaya minsan kausapin namin si Jojo sabi ni Jojo basta umalis na lang kayo magpakita o tinatakasan namin tumatakas kasi kami mga po tumatakas kami nun tsaka yung mga diba sila Marville yan kutsaba namin yan. Pero, grabe na tayo, syempre hindi na natin nakita ang isa't isa. Minsan kasi nakita niya ako, bumasyal siya, meron siya kasi yung business natin, rent-a-car. Nakita niya ako sa kabilang subdivision, magkatabi lang kasi kami subdivision ni Jojo eh. Nakita niya ako, sabi niya gano'n, dito ka pala nakatira bro, sabi niya gano'n. Kinuha niya yung number ko, sabi niya gano'n. Kasi, sabi ko yung mga class natin, sabi niya gano'n, nasa ako. Sabi ko yung may mga nakikita din ako na mga classmates natin na nandiyan lang sa subdivisions. Yung mga classmates na si Gina. Sabi ko si Gina, nandiyan na sa kapitbahay mo yan. Sabi ko gano'n, gano'n. Di lang sa kami ng mga panahon na yun. Ngayon, sila Jim, palagi pinasusan yun, di ba? Sila Jim, Spirito. Saka si si Badilla. Ngayon, inaya ako ni Jojo. Sabi niya gano'n, Rod, bukin natin ang badge. Sama ka sa akin. Sabi niya gano'n. Marami kang kakilala eh. Sabi ko yun sa akin. Kasi pagkagaling sa work, pupunta kami kila Susan. Kasi alam ko ulit yung marami na kami. Medyo mahirap kami. Wala pang communication nun. Mamamasahe pa. Susunduin pa yung batch kakatok sa bahay. Lagi niya akong niyayaya hanggang sa maraming dating sa batch. Kasi malaki niya akong niyayaya hanggang sa inabunan yung batch natin. Malaki pa rin kami kasama. Kinuha niya ako kasi lagi kami kasama ni Jojo eh. Kinuha niya ako employee niya sa MPM. Okay, si Jojo lagi yung sinasabi sa akin na bro, pag-business ka, sabi sa akin, pag-business ka bro, sabi ganun, yan work, lang yan, mawawala yan, pero pag mag-business ka, maraming makukuha mo, sabi ganun, pag mag-business ka. Sabi ko, oo nga Jo, dahil lang, hindi ako marunong eh. Tapos sabi ko naman, nakita na kami, kinuha niya ako yung employee, pero malaki niya ako niyayaya. Tapos kung pwede namin pagkakita, kasi kung kami nagtatanim siya eh, pag kami mga broadcast siya,
tinatawagan niya ako, sabi niya, bro, punta ka rito. Kuha rito na saging, pizza, papaya, sabi niya, tinatawagan niya ako namin. Kasi masipag siya mag-anin eh. Tapos niya pa ako doon sa, meron doon siya, ano yung, tawag dito, isa, yung running water, pero sarap, yan, ako taron eh. Tapos ang sabi niya sa akin, nung last namin pag-uusap, na noong October, sabi niya gano'n, bro, pupunta ako sa Cagayan de Oro ba yun, Liz? Cagayan de Oro. Magbibusiness daw siya ng ano na solar. Sabi niya, bro, tutulungan mo ako, sabi niya gano'n. Sabi ko, sige Jo, sabi ko maka umuwi ka, tawagan mo ako. Eh kaso hindi niya ako natawagan, hindi niya na ako nakausap, kaya hindi na rin kami nakita, sabi niya gano'n. Papasyal ako sa akin siya noon, kaso lagi siyang wala sa bahay, kasi hospital siya. Sabi niya, bro, may sakit ako, sabi niya gano'n. Stage 4 cancer na ako. Kaya, pumunta kasi ako, wala siya nun, nasa Pangulo. Palagi ako nagpaplano pumunta sa kanya, nalapit lang kasi ako eh. Kaso nasa hospital siya. Ayun, namatay na siya. Pero, alam mo, marami rin ako. Memories kay Jojo na paalam na. Jo, rest in peace. Happy birthday. Thank you. Okay, so, ang haba, pero last share natin si Kaman. Hey, ngayon, in the short period of ilang oras lang yung ginawa ni Madam, let's take a look and watch. Ready na ba? Ayun, may prepare tayong konting video for Jojo. Ito yung mga times na kasama natin siya. Ayan.
na maliliit yung picture. Sa dami po kasi, actually nag-request kami to share from all of, sa lahat ng batchmate na nare-reach nung GC natin. Nag-request tayo ng mag-share ng mga photo. Sobrang dami. Gusto ba namin ilagay lahat? Kaya, ayun. That's our simple tribute for our friend, our batchmate, Jojo Abian. Okay? Yung iba, siguro kakabulin natin, ipopost namin din sa Facebook page ng MPCC Batch 86. Okay? And before we forget, nagpapasalamat kami sa lahat, sa friends, sa atin, sa mga batchmates, sa family. And, syempre, huwag natin kalimutan pagsalitain ang may bahay ni Jojo. Batchmate din namin. Baka makalimutan. Ang tunay na jowa, Riza Abian. Siyempre. For sure, si Jojo masaya. Kasi, actually, nahanap yung checklist na ginawa niya. Yung checklist na ginawa. Na kasama talaga doon yung he wants to make a core group out of MPCC Watch 86. Kasi parang at least yun na lang yung mobilization arm niya. And so ano yan family, tapos meron siya sa church, meron siya sa Amadeo Business Club, meron siya sa Lions, na nagpaplano nga kasi siya, gusto niya pagkatapos ng birthday niya or before, magkaroon siya ng, kasi nga alam niya na yung sakit niya. Kumbaga parang may birthday, palagi naman may birthday bash yan eh. Parang ganun. So, hindi nawawala sa kanya yung batch 86. Yun na nga lang, syempre, hindi naman pala, medyo busy na tayo, hindi tayo palaging kumbaga yung schedules natin, hindi nagtutugma. Pero, isa yun sa mga gusto niya sana na magkaroon ng reunion. Mukhang reunion yun. Lahat na lang ng tao gusto niya i-reunion eh. Sa kamag-anak, both sides namin, mukhang reunion talaga siya. Oo, RR nga siya. So, yun, hindi niya nakakalimutan ng batch. And sa mga tumulong sa batch during his medication, isa yan sa mga tumulong sa mga kamag-anak, Lions. Kumbaga, yun yung tulong-tulong na maliliit na naging malaki sa pagpapagamot ni Jojo, sa hospitalization niya, sa kumbaga, ayun na nga, para sinasabi niya, my God is sufficient for me. And then, pagka yun na, panahon na nag-aalala ko, hindi naman ako nag-aalala na namamigraine na ako. Kaya lang syempre, natural lalo na sa babae, na nagka-calculate ka, hanggang saan naabot, yung mga ganon. Pero, yun nga, palagi niyang bilin, kumbaga, let God be God, na kaya ko siyang pumilo sa buhay natin. And his cancer journey was a miracle. Kasi nakatapos siya sa mga gastusin ng hindi kami migraine pareho. Tapos, kasi mahal na gamot niya. Alam niyo naman sa cancer patient, siguro sa mga hindi familiar, vitamins pa lang, 1/8 na 15 days lang yon. Isang gamot lang yun. So, sabi ko, pati nga kung natuloy yung chemotherapy niya, tumataginting na 95,000 yun a month. Pero, 4 to 6 months yun. Depende pa. Tapos yung cycle na dinaanan niya na merong radiation, mayroong chemotherapy, may PET scan, pwedeng maulit yun. Hanggang sa maging malinis yung cancer cells. So, yung kaibigan ko, nung isang araw nandito, naalala niya nung time na yung anak niya na-diagnose with cancer. Yung ka-opisina ko sa AMSPEC nung nagtatrabaho pa ako doon. Naalala niya yung konting lang, yabang ko lang. Pero hindi, sabi niya, huwag ko na daw sabihin. Nagbigay siya na matagal ko ng friend sa AMSPEC.
Sabi niya, Riz, actually, binabalik ko lang yung tulong na ginawa niyo sa akin nung na-diagnose si Janja ng cancer, sabi niya. Naalala ko si Kim, binuksan niya pa yung alkansya niya para ibigay sa akin. So sabi niya, talagang mahirap, Riz, kasi ang anak ko, pagka after radiation, tumutulo ang dugo sa tenga, sa ilong. Sabi ko, praise God, hindi naranasan yun kay Jojo. Tapos, ang prayer niya, tatlo lang naman ang hindi niya, sana na hindi niya maano, takot siya sa pain. Naranasan niya, pero towards the end. Kumbaga, yung pain sa kanya tolerable eh. Hindi siya nag-morphine, considering meron siyang bone cancer, hindi siya meron siyang brain din eh, marami. May dalawang malaki sa likod, at saka sa harap, marami. Sa spinal niya, marami. Sa, pelvis niya, tanungin mo kung saan wala. Parang ganon. Femur, right femur, yung, yung dugtungan niya dito na buto, femur to, pelvis. Pero, hindi siya writing in pain. So, that's a miracle by itself. Yung accommodations namin, hindi po talaga kami nahirapan. Blessing, sabi nga niya sa anak ko, the Lord prepared everything ahead of time. Kasi ang anak ko doon nag-medicine, doon nag-aral, doon nakapag-asawa ng mabait. Tapos nakita niya kung gaano kabait yung mga daughter-in-law niya. Na actually, pwede na hindi sabihin daughter-in-law, daughter. Kaya lang, mahihirapan na akong sabihin na favorite daughter ko si Kim. Ganon. Pero talaga, we work as a unit and that is a miracle. Kasi bihira naman yung talagang mahal mo ng wagas at buo. Yung biyanan mo na kumbaga talagang kumbaga pag gumalaw kami parang dito, o main road na tayo, parang ganun. Kasama namin sila, nag-usap-usap kami. So, Jojo was very brave. Hinarap niya yung sakit niya ng alam niya kung ano yung pwedeng mangyari. Pero at the same time, kumbaga lalo na yung naging accommodation namin sa lahat, sa ospital. Pagbaba namin ng aeroplano, pero naka-admit na kami kaagad. That was December 17. Bakasyon ng mga doktor usually. Ang hirap ng kumuha talaga ng appointment, lab works and all. Pero na-perform pa rin yung pagkuha sa kanya ng sample and then eventually yung operation niya ng sa dito. So, ang specialist na namin, cardio-thoracic surgeon, meron pa kaming pediatric surgeon, meron pa kaming chief surgeon, andun pa yung anak ko. Kumbaga, ilang doktor yung nag-attend kay Jojo. And all the doctors, yung professional fee nila, waived. So that, sa unang admission niya, that is an estimate of 100,000 discount. Yun. So, after noon, ganun din nangyari dito. So, sabi nga ni Jojo, lahat prepared ahead of time. Sabi ko nga, nung dito na sa, Burol, actually, sabi ko nga, anak, tingnan mo yung, kasi panganay ko may Airbnb. Sa dami ng panahon talaga 5-star sila, book sila palagi. Pero this week, walang booking. Kasi i-accommodate yung
sila Ate Mona, yung mga taga-Pangasinan na kamag-anak. So, everything was prepared ahead of time. That is the miracle of God working on small details sa buhay namin. Even the cancer drug na dapat yung chemotherapy niya na matutuloy, that is worth 250,000. Pero, kumbaga, with all the accommodations, dahil meron na akong anak na doktor at manugang na doktor, naging 95,000. Pero still, hindi na inalaw ni Lord na gumastos pa kami ng malaki. Hindi na inalaw ni Lord na nasaktan si Jojo ng matagal. Parang hindi ko kaya yon pagka nakita ko na nagdudugo yung ilong niya. Ano yung pinukwento nung kaibigan ko na dumalaw dito. Jojo died in peace. Hindi siya nag-struggle. Hindi siya yung nagpipipiglas. Hindi siya my only prayer was, sana Lord makita ko siya na nakangiti. Alam ko na He's at peace with you. Kaya lang, parang imposible din dahil naka-intubate siya. Nakangiti naman after. Oo, nung tinanggal yung tube sa kanya, nakita namin nakaganyan siya. Nakangiti siya. Tapos nakausap niya lahat ng mga kailangan niyang makausap. Kapatid niya, si mama, nakausap pa niya, ang mga anak niya. Basta palagi naman kasi nag-uusap kami ng mga bata. We decided, hirap kami, struggle kami nung nag-decide kami kung ipapa-intubate si Jojo o hindi. Nag-decide kami na eventually na ipa-intubate, laban hanggang huli. Pero sabi ko, si tatay pa rin ang magdidesisyon eh. Okay ba naman si tatay? Tanungin natin. So, tinanong nila si tatay, laban pa rin siya. Lumaban siya hanggang sa huli. Nung hindi na namin siya kasi nakakausap dahil talagang bumaba na yung platelet niya, yung sodium niya, yung lahat, no? Pababa na. Sabi ko, sige, payag na ako ipa-central IV. Sabay dialysis. Kaso kailangan yung platelet. Yung platelet, yung mga taga-Lions Club kanina, actually lahat yung binulabog ko. Simula Batangas, saka buong Metro Manila. Lahat sila, kasi may asosasyon yan ng mga presidente ng mga clubs. So lahat yun, minobilize yung network. Hanggang sa nakakuha na from Batangas. Si Commodore naman nakakuha na sa isang ospital kasi hanggang veterans kaya na ini-schedule na for pick-up. 2. Sa 3, may backup pa kami yung mga kukuhaan doon sa PGH mismo. So, if na-traffic yung isa, meron ng isang parating, tapos kung ano pa din, meron pa rin kinukuhaan na doon sa PGH. Dapat ganun ang namin. But Jojo passed away at 11:15. And nung meron siyang sa left lang niya yung pneumonia siya, tapos meron siyang Kidney failure. May kidney failure, meron siyang Sepsis? yung sa tiyan niya, meron siyang Intra-abdominal infection. sepsis. May sepsis siya. Tapos meron pa siyang fungal infection sa throat niya. So, kung makasurvive siya, hirap na rin siya. Kumbaga, hindi na siya yung masayahing Jojo kasi ang dami niya ng infection. So, the Lord was gracious kasi actually, we said our proper goodbyes. Nagbilin siya sa mga anak niya, nagbilin siya sa amin, etong gagawin, etong gusto kong mangyari, eto yung ganyan. Tapos sabi niya, kung walang pera, so isa yung sa mga na-discuss, kung walang pera, kasi syempre mahaba ang gamutan, sabi niya, talagang ganun, hanggang dun lang ako eh. Yun ang niya. Kumbaga, parang lahat sa kanya, walang problema. Ganun ang niya, walang problema, kung walang pera, di walang problema, wala, talagang hanggang dun lang ako.
kumbaga kasi yun ang mga iniisip, kumbaga thinking ahead, kung ano yung mga series na pwedeng mga mangyari. Mag-training na nga si Kim sa amin kung paano first aid para sa seizure. Kasi talaga doon sa niya, brain, mga cancer cells niya doon, mataas yung ng seizure niya anytime. Pero the Lord was merciful, hindi siya nag-seizure. Even on his last hours, hindi siya nag-seizure. Talagang kalma lang, and death came na paunti-unti, nakalmado din siya. So, blessing yun, and the blessing is the most of all, yung blessing na alam namin one day, those who receive the Lord Jesus Christ in their hearts, one day will have a reunion with Him in heaven. So, yun ang pinaka-importante. Yun ang gustong-gusto niya. So, every time na meron kaming mga reunions, meron kaming mga outreach, meron man kahit na mga pa-Lions yan, mga pa-ABC yan, basta kaming dalawa ang leader. Kami, actually siya, kasi hindi ako nagpo-front. Ano yan, always the underlying motive is to share the gospel of Christ. So, it's the saving grace of Christ that, kumbaga, pulled him through the pain and his faith in God, na talagang nakasurvive siya. Miracle, di ba? Hindi siya nag-morphine, hindi niya alam stage 4 na kaagad. Yung mga ganun ba na parang ang saya-saya niya. Ang dami pa namin pinuntahan. Nagpunta pa kami ng last October, punta kami ng Mapanuepe, doon sa may NPA infested area na nag-outreach kami. Doon banda. September yung Mindanao. Business side yun. Pero ito, outreach. And then we share the gospel. Pati doon sa namin, nung November 29, umakyat pa kami. Ika-ika na. Pero binisita namin yung mga bata na iniisip niya na matulungan, yung mga katutubo, basic literacy, to read, write, and count, just to enable them to, kumbaga, parang the basic life empowerment. Parang gano'n. Yun siya. Ganyan siya, tahimik, pero masyadong malikot ang isip sa sobrang gustong daming gawin. Which is very beneficial naman dahil morally and spiritually, ang pinaka-nag-gain nun, hindi naman ibang tao nag-gain ng mga anak ko. Kasi alam nila yung ginagawa ng tatay nila, and they were blessed to have a God-fearing father. So, yun ang tribute ko sa asawa ko. Kasi at the end of his life, kumbaga, I am an independent and strong woman. But an independent and strong woman can only submit herself to a God-fearing husband. Kaya ko mag-submit sa asawa ko kasi yung asawa ko God-fearing. So, yun lang. And isa pa, kasi birthday niya ngayon, so let's celebrate his life. Sana hindi naiwasan yung kalungkot, sana hindi umiyak, pero iyak ka rin kasi mamimiss mo. Pero he is a great influence sa buhay ng mga anak ko, na masaya ko kasi idol siya. Ibig sabihin, maganda yung impact ng asawa ko sa mga anak niya. Yun. So, lapakan natin si Jojo. Merong cake siya,
dinadala ni Arlene Yuson yung kabatch natin. Eh, ang kaso, mukhang nagkatumba-tumba. Kasi gawain natin yung pag-birthday niya. Pinadala ko ng cake. Sa kalalumay. Ang Oo. Nagdadala sila ng cake, dadala sila ng red wine. Yung mga simple gestures na ginagawa ng mga kaklase. Hindi kami makapunta, sila pupunta sa bahay. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday mo ba? Kasi ngayon 56 years old na siya dapat. Yan. Ayan. So with this, we conclude our tribute. The batch concludes the tribute to our El Presidente Jojo. Yeah, let's give him a hand.